Wala na akong oras para sa mga laro, sabi niya ng malamig at nagdesisyon na tapusin na ang laban. Pinigilan ng mga mandirigma ang kanilang hininga habang pinapakinggan ang kanyang mga salita, inaasahan ang hindi maiiwasang kinalabasan. Ang boses ng Golden Lion ay kalmado at puno ng kumpiyansa, na nagdulot ng panginginig sa lahat ng naroroon. Nagpakita siya sa harap ng lahat ng may makapangyarihang hitsura, at ang kanyang anyo ay nagsasabing, hindi ito biro. Malinaw na hindi na makakaligtas ang kapitan, naisip ng isa sa mga sundalo. Wala silang panahon upang tapusin ang kanilang mga iniisip, hindi pa man nila lubos na naipapahayag ang salitang, Kapitan, isang tunay na takot ang naganap sa kanilang harapan. Ang lupa ay nagkalat sa iba't ibang direksyon mula sa mga hampas at ang buhok ng Golden Lion ay sumabog na parang mga ulap ng bagyo. Naramdaman nila ang matalim na pakiramdam sa kanilang mga katawan, na parang tinutusok sila ng mga hindi nakikitang karayom. Tinutupad ng Golden Lion ang kanyang salita, tinapos niya ang lahat ng mga mandirigma, pati na ang kanilang kapitan. Parang hindi niya na kailangang magsikap, walang awang pinatay ang sinumang tumayo sa kanyang daan. Ang larangan ng digmaan ay natabunan ng mga patak ng dugo na damaloy mula sa mga katawan ng mga natalo. Bawat katawan ay nilapastangan at tinusok ng ilang malalalim na sugat. Paano niya nagagawa ito mag-isa? Ito ang huling tanong na bumabagabag sa isipan ng kapitan bago siya pumanaw. Ang lahat sa paligid ay tila naging pula. Sila ang unang sakripisyo para sa muling pagbangon ng ating clan, sabi ng Golden Lion habang nakatayo sa kanilang mga katawang duguan. Tila kahanga-hanga ang laban para sa kanya at parang tinatangkilik pa niya ang kabiguan nito. Samantala, sa Aeon, ang batang babae ay nakatayo sa harap ng mansyon, tinatasa ang paligid. Naisip niya na maganda sanang magkaroon ng seguridad dito. Sa oras na yun, lumabas si Mung Yun sa harapan niya. Ang dalawang tagapagpatupad ng parusa ay nasa puso ng Han Clan, hindi sila pwedeng pabayaan, sinabi niya sa kanya. Iminungkahi niyang maglakad sila, sabay sabing may magandang kainan malapit sa kanila. Naglakad sila sa kalye, dumaan sa pamilihan na puno ng buhay. Di nagtagal, nakarating sila sa isang lugar kung saan makakain sila ng mabuti, ngunit nahulog ang kanilang pansin sa mga usapan sa paligid nila. Halos lahat ng tao ay nagsasalita tungkol kay Kyuma. Sinasabi na siya ang sum-ira ng mga pader sa Sokon, nagdulot ng hindi maibabalik na pinsala sa mga lungsod ng Hongnam, at pinatay si Manju ng Hiyang Sang Clan. Maraming mga chismis tungkol sa kanya at napuno nito ang lugar ng takot at intriga. Kailangan lang pumunta sa lugar na ito upang marinig ang mga tao na pinag-uusapan ang karakter na ito. Si Ko at Moon, na nakaupo sa mesa, ay hindi na lang napigil ang marinig ang pangalan ni Kyuma. Lately, ang pangalan ni Kyuma ang nasa labi ng lahat ng tao, sabi ng batang lalaki. Hindi lang ang mga Kristiyano at mga palaboy ang nakakakilala sa kanya, kundi pati na rin ang maraming iba pang tao. Alam mo ba ang pinagmula ni Kyuma? Tanong ng babae. Sa Aikin, malapit sa Dungeon Lake, maraming mga mandirigma mula sa isang malaking dinastiya ang nagtitipon. Ngunit para sa mga lokal, ang lalaki na tinatawag na Kyuma ay ang pinakamainit na paksa ng usapan. Ang pinaka-interesante ay nagawa niyang talunin ng isang estudyante ng pinakamataas na paaralan. Si Namhak ay isang tao na tulad mo, na itinuring na miyembro ng lumang merong, ipinaliwanag ng babae sa batang lalaki. Ngunit sinabi ng batang lalaki na huwag mag-alala. Ipinunto niyang sinabi ni Master Ji Jin Ying sa buong mundo ang kadakilaan ng mga Vulcan Warriors, na tinalo ang lahat ng mga lumang Mayan, kaya't si Kyuma ay tiyak na matatalo rin. Ngunit naiintindihan ni Ko ang gutom sa tagumpay na nakatago sa inosenteng mukha ng batang lalaki. Hindi na siya katulad ng dati. Ang mga katangian ng personalidad na nakuha niya ay demonyo, kaya't kinilala siyang ang Swordsman Janine. Ngunit may isang bagay pa rin na hindi maliwanag. Gayunpaman, hindi sila pumunta dito upang mag-usap kundi upang kumain, kaya't inutusan ng babae ang isang mangkok ng masarap na pagkain at tinangkilik ang sandali. Subalit ang batang lalaki ay interesado sa isang tanong, sino ang nasentensyahan ng kamatayan? Narinig niya ito at naalala na ang pangyayaring ito ay nangyari bago siya maging isang disipulo. Malapit sa isang pribadong tirahan, noong panahong yun, si Jonggon na kilala bilang Do ay isang bawal na pangalan sa Vulcan Clan. Hindi tinatawag ng mga estudyante ang kanyang pangalan, tinutukoy siya bilang isang walang halaga. Naintindihan ng babae ang kanyang mga salita ngunit nagtanong muli, mula kanino mo narinig yun? Ang batang lalaki ay muling sinabi na nalaman niya ito ng aksidente, nang sinubukan niyang linawin sa iba. Pare-pareho ang sagot ng lahat,
tulad ng sinabi ng asawa ng anak na lalaki. At sino itong asawa ng anak na lalaki? Tanong ng babae, na nadagdagang ng interes sa bagong detalye. Mukhang ikaw, sagot ng batang lalaki nang nakangiti. Ipinahayag ng babae na si Jong-gun ay hindi lang isang abala para sa Han clan sa mga araw na ito, kundi siya ay tuluyan ng pinutol. Mahigpit na nakinig si Mungyon sa mga sinabi ng babae, interesado sa mga detalye, ngunit hindi nagmamadali ang babae na ibahagi lahat ng impormasyon. Nilapitan sila ng isang lalaki na matagal nang naghahanap sa kanila sa buong syudad. Nagdala siya ng balita, sinasabi na ang mga Hukpangi Masters na dumating dito ay inatake at halos na wiped out. Paano nangyari yun? Paano matatalo ang mga mandirigma ng Pang? Nagulat ang babae sa balitang ito. Si Mungyon ay nabigla rin, halos hindi makapaniwala sa balita. Hindi lang isang clan, kundi mga legendary warriors, pati na rin ang mga vagabonds at shamans na lumitaw malapit sa lawa, ay naging mga biktima ng mga atake mula sa hindi kilalang mga grupo. Sinubukan ng 9 cities at 5 generations faction na itago ang mga pangyayaring ito ngunit nabigo na ilihis ang pansin ng publiko. Kumalat ang mga rumor ng mabilis, at hindi nagtagal, nalaman ng buong probinsya ng Hunan ang tungkol dito. Nalaman ng mga tao na ang mga lumang faction ay nagsama-sama hindi nang basta-basta, dahil tumaas pa ang sitwasyon. Isa sa mga pinakaapektado ay sina Moon Chang, na nawala ng Golden Sword kay Damho, isang kalamidad para sa kanya. Nawala siya sa mga pinagkakatiwalaang tao, kaya't halos napako ang kanyang mga kamay. Ipinag-utos kay Nam Gangchong na ayusin ang mga suporta para sa mga tropa. Ngunit ang fortress kung saan ngayon matatagpuan ang Southern Clan ay libu-libong milya ang layo. Ang paglalakbay na ito ay aabot ng hindi bababa sa 10 araw o higit pa. Sinabi ni Ogun na ang lakas ng Pink Clan ay naupos na, at nagmungkahi siya, hindi ba't ito'y mahika? Iniisip ni Chan ang salitang mages na hindi naririnig sa mga pag-uusap ng matagal na panahon. Huling lumitaw ang mga ito 12 taon na ang nakalipas, na nag-iwan ang mundo sa isang estado ng tensyon. Noong panahong yun, nagpunta ang mga magic shuttle sa Hilaga, kung saan, matapos ang matinding labanan laban sa mga natirang magicians, sila ay tinalo. Nalaman ito ng buong mundo, ngunit marami ang hindi naniwala na muling magpapakita ang mga magicians. Kasama sa mga hindi naniwala si Nam Ganang, pati na si Jonghu Jana ng Shaman Faction, na siyang direktang namuno sa mga koponan ng mga mandirigma at nakipaglaban sa mga mages. Kaya't alam niya ang sitwasyon ng mas mabuti kaysa sa sinuman. Sa kanyang mga investigasyon, natagpuan niya na ang bilang ng mga mages na napatay ay hindi kalakihan, at karamihan sa kanilang puwersa ay simpleng tumakas. Sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, natagpuan ni Jonghu Janan ang isang alyado sa katauhan ni Nam Gangchan, at magsamang nilang sinundan ang bakas ng mga magicians. Mahigit sa 10 taon ng masusing trabaho ang nagpawala ng lahat ng pagdududa. Ang mga natirang magician ay nanirahan sa Jungwan. Kung ang mga mages na ito ay magpapatuloy ng kontra-atake at mapatunayan nilang mahina, may sapat na lakas ang ibang mga clan upang alisin sila. Dahil dito, naging malinaw na kinakailangan ang pagbuo ng isang samahan. Lahat ng mga katotohanan ito ay nagpapatunay na ang mga magicians ay umiiral pa rin. Ito ang eksaktong nais iparating ni Woon kay Chan sa kasalukuyang sitwasyon. Nanindigan siya na bilisan ang paggawa ng isang alyansa ng mga clan sa ilalim ng pamamahala ng MM. Hiniling ni Woon kay Chan na tipunin ang mga lider sa lalong madaling panahon at magsimula ng pagtutulungan. Hindi na tayo maaaring maghintay, diin niya, na napagtanto ang kahalagahan ng sitwasyon. Sa loob ng ilang dekada, buhayin muli natin ang Miram Union, dagdag pa niya ng may kumpiyansa. Si Chan, na hindi makapaghintay, ay nag-aabang sa pagpapadala sa leader ng Miram clan sa Southern Palace. Kung ang Golden Sword ay nanatiling buo, wala sanang dahilan upang iwasan ang komunikasyon sa ibang mga clan, ngunit ngayon na dalawa na lamang sila, wala nang ibang opsyon kundi ang hikayatin ng iba pang mga clan na makipagtulungan para sa dominasyon. Gayunpaman, ang pangunahing problema niya ay si Kyuma sa West Wind Clan. Pagkarinig nila tungkol dito, agad nilang ipinasa ang impormasyon. Samantala, si Kwan ay nakakaranas ng matinding sakit ng ulo at si Jimbo ay masigasig na nagdadala ng tubig para sa kanya. Ang mga epekto ng sobrang pag-inom ng alak ay palaging malupit para sa kanya. Nilapitan ni Jimbo si Dam, kaibigan, siguro kailangan ko munang umalis, aniya, ipinaliwanag na ang Penga clan ay inatake ng mga mages at halos nawasak, at pati na ang mga shamans ay nagkaroon ng malalaking pagkalugi.
Bumalik ba sila? Tanong ni Damhu na hindi makapaniwala. Ipinaliwanag ni Jimbo, ang Pang Clan ay isa sa 5 pinakamalalaking angkan, ngunit kung sila ay halos nawasak, ibig sabihin malaki ang lakas ng kalaban. Siguro kailangan kong dumalo sa pulong, dagdag niya, na naisip ang pangangailangan na kumilos. Dahil wala na ang host, kailangan ko ng pangunahan ang mga bagay. Si DHO, tulad ng dati, ay nanatili bilang isa na hindi nagbibigay pansin sa mga daan-daang pasikot-sikot, palaging diretso ang landas. Hindi nasayang ang mga buhay ng mga mandirigma. Ang kanilang mga tagumpay ay dapat magsilbing bandila ng kaluwalhatian sa laban kontra sa mga mages, nagpatuloy si Jimbo. Maliwanag na naintindihan niya na ang mga mandirigmang nanalo sa daan-daang laban ay walang ibang pagpipilian kundi maging mga vanguard ng digmaang ito. Kaya't kailangan kong dumalo sa pagtitipon pagtatapos niya. Gayunpaman, idinagdag niya na ang Vulcan Squad ay nakarating na sa lugar ng buo at ligtas, na isang magandang balita. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Dam na nakarating na ang Vulcan Squad mula sa Akan. Sinabi rin ni Jimbo na may mga rumor na huminto ang squad sa lungsod ng Sonan, isang estate na nasa labas ng Akan, kaya't hindi magiging mahirap hanapin si Quan. Lumaki si Quan at nagsimulang maglakbay ng madalas sa silangan, at sa isang punto ay napagtanto niyang marami pa siyang hindi alam. Naniniwala siya na ito'y walang dadang may kinalaman sa Vulcan Clan, ngunit magkaibang-magkaiba ang kanilang mga kakayahan kumpara sa martial arts ni Ham. Sa huli, hindi sapat ang kaalaman niya at naisip na panahon na upang dumaan sa pulong. Mas marami ang dumating na tao kaysa karaniwan sa Akan Manor ngayon. Kasama na rito ang mga sundalo ng Nine Brothers faction at Odessa. Nagsimula silang magplano ng pulong sa Changpa Courtyard, ngunit dahil sa pagiging urgent ng sitwasyon, nagdesisyon silang magtipon dito. Lahat ay alerto, inaasahan ang mga hindi inaasahang pangyayari, kaya't papalapit na ang pulong sa Ayana District. Nagsimula nang maupo ang lahat ng mga importanteng tao sa isang malaking mesa, at agad silang pinagsilbihan ng tsa. Sa pamamagitan ng mga tsaa, ang lasa ay nakakagulat na masarap, ngunit ang bawat isa sa mesa ay may kani-kanyang hindi sinasabing tanong, at tahimik silang lahat. Ang atmosfera ay nakakaramdam ng pagkapigil at maging nakakatakot na nagdulot ng hindi komportableng pakiramdam. Ang mga ganitong kaisipan ay lalo pang nagpapabigat kay Quan na napansin na walang sinuman sa mga nakatatanda ang nagsalita, kaya't nahirapan siyang maghintay. Ano kaya ang layunin niya ngayon? Naisip niya. Naiintindihan ni Ilman Quan ang kanyang pagnanais na palawakin ang kanyang kakayahan, ngunit naramdaman niyang si Sochan ay masyadong bata pa upang hawakan ang ganitong posisyon. Gayunpaman, nais pa rin ni Quan na subukan ang kanyang kapalaran at makalabas mula rito kasama ang lahat. Ang babae ay tahimik din, walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig, at ang kanyang mga iniisip ay kasing tahimik din. Lahat ay naghihintay dahil ang opisyal mula sa Akan ang kinakailangang magsalita ng huling salita. Ang pangkalahatang sitwasyon ay lumala dahil sa kawalan ng host na maaaring magbigay linaw sa lahat. Sa anumang kaso, ang pagpasok ni Ma'am sa Hunan ay magdudulot ng mga di mababaling epekto. Hindi panahon para magmalaki, naisip ng isa sa mga tao sa mesa. Ang agwat sa pagitan ng mga may kakayahang palakasin ang kanilang posisyon sa Moram League ay naging isang mahalagang issue. At ang mga hindi kayang magpalago ay tanging maghahirap lamang. Kinakailangang gamitin ang lahat ng posibilidad ng buong puso. Bigla, isa sa mga naroroon ang naglagay ng kamao sa kanyang bibig at umubo na nagputol sa matinding katahimikan. Ang unang mga salita niya ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa lahat. Winasak ang mga Pink Warriors, ang lakas nila ay hindi sapat. May makakapagsabi ba kung ito ba'y mahika o hindi? Tanong niya habang tinitingnan ang iba. Tila isang kilat mula sa kalangitan, nawasak ang lahat ng aming mga hula, dagdag niya. Desperado si Yugan na marinig kahit na isang patunay upang maintindihan kung totoo nga ba ito. Hindi tayo makakasiguro hanggat hindi dumating si Shaman Jungho sa eksena pagtatapos niya. Isang-isa pa ang nagsabi ng kanyang narinig kanina, winasak ang mga warriors ng Heokping at ang mga shamans ay nagdanas ng matinding pinsala. Ang salitang mage ay hindi na mukhang isang tiyak na bagay, komentaryo niya, na lalong nagpalala ng tensyon sa silid. Sa puntong ito, binigyan ng pagkakataon si Elder Namun upang ipahayag ang kanyang opinyon, ngunit wala siyang pagkakataon na magsimula nang pumasok si Man Junho sa silid. Lahat ng naroroon ay tumayo bilang paggalang. Humingi ng paumanhin si Yang Ho sa pagkalate at binati ang pagtitipon.
Ang katotohanang nakarating siya ng buo at ligtas ay sapat na dahilan para magdiwang ang lahat. Sinabi ni Chan, ngunit ang sitwasyon ay sobrang seryoso kaya't agad na nagtanong si Un tungkol sa pinakamahalagang bagay, totoo ba na isang mage invasion? Tinanong niya, hindi maitago ang kanyang pagkabahala. Sumagot si Yang Ho na sila ay inatake ng mga hindi kilalang tao sa kanyang daraanan patungong Kwando. Ang mga umaatake ay labis na malakas, at sa labanang yon, 2 pinakamahusay niyang estudyante at 5 ikalawang ranggo ang malubhang nasugatan. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapagsabi ng tiyak kung sila ba ay mga magicians. At may posibilidad ba na hindi sila magicians? Tanong ng isa sa mga naroroon. Mayroon ka bang anumang patunay? Tanong ni Was Ian na tinitingnan si Jung Ho. Sumagot si Jung Ho na ang kinatawan ng GP ay papunta na rin, at tiyak na makakatulong ang kanyang likas na talento upang matukoy ang mga bakas ng mahika, dagdag pa niya, na nagbigay ng bagong pag-asa. Ngunit si Hanso Saop ay hindi dumating at sa mga nakaraang taon, halos hindi naririnig si Hanso kahit sa loob ng kanyang sariling clan. Matapos ang mga salitang ito ni Hangan Shaman Jong-ho, naunawaan ni Jung Ho na malamang ay patay na si Hansu. Ang mga alaala ng araw na iyon ay nananatili pa ring buhay sa kanyang isipan, ang pagsabog ng pader at ang pagkabasag ng kanyan. Inutusan niya ang lahat na magtago at subukang iligtas ang mga tao, ngunit isang batang lalaki ang hindi nakatakas. Parang nakatali ang kanyang mga paa sa lugar. Ang batang babae ay tahimik na humingi ng tawad dahil hindi siya nakatulong. Si Yang Ho naman ay hindi rin nakagalaw. Ang tanging magawa niya ay manood habang ang mga piraso ng bato ay nahulog sa batang lalaki. Lahat ay tumalikod sa nakakatakot na eksenang yon, at ganoon din si Yang Ho. Ang tanging paraan upang mailigtas niya ang kanyang estudyante, si SOI, ngunit hindi nito pinadali ang sitwasyon. Ang huling pagkakataon na nakita ni Yang Ho ang mga luha sa mata ni Shaman Heian-su, mula noon, nawalan sila ng koneksyon magpakailanman. Nagpatuloy ang pulong at iginiit na malinaw na may mga bakas ng mahika. Ang tanging nakaligtas mula sa hakbang ay tumayo sa harap nila. Tinitigan siya ni Jung Ho at pinakiusapan na ibahagi ang lahat ng alam niya. Kailangan nating magdesisyon dito at ngayon, sabi ni Yang Ho, na nagdagdag sa tensyon sa silid. Sino pa kundi isang mage ang kayang lipulin ang buong hukbo ng hakbang sa isang saglit, parang pinaghirapan lang na dayami, dagdag niya. Hindi titigil ang mga magicians dito at malapit na nilang atakihin ang Morham gaya ng ginawa nila noon. Kailangan nating magmadali at buuin ang Morham League, giit niya. Samantala, si Soy ay nakatayo sa kalye. Tinanong ng batang lalaki, bakit hindi ka pumasok? Papasok ako, sagot niya. Nahulaan ko na ang kinalabasan, ngunit itinuring kong mahalaga na tiyakin ito ng personal. Bigla, ang kanyang mukha ay napuno ng sorpresa. Ang lahat ng naroroon ay sabay-sabay na lumingon sa isang direksyon. Naging alerto sila, pinapansin ang exit kung saan biglang narinig ang ingay. Atake, sigaw ng isa sa kanila sa takot. Isang maliwanag na pulang liwanag ang kumislap sa gate. Ang enerhiya na nagmumula dito ay sobrang lakas, kaya't ang gate ay naghiwa-hiwalay. Isang golden lion ang lumitaw bilang isang hindi inaasahang bisita. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang pamilyar na maskara, ngunit sa ilalim nito ay makikita ang ngiti na palaging nasa kanyang mukha. Pumasok siya sa kwarto ng may galit na parang kidlat na bumangga sa katahimikan. Pagkarinig nito, agad na napansin ni Yang Ho na may kakaibang nangyari. Ang iba naman ay puno ng galit, nagtataka kung sino ang maglalakas loob na gano'n na lamang napabayaan ang kanilang teritoryo. Si Sovel ay tiningnan ng paligid na naguguluhan, hindi maintindihan kung anong uri ng kaguluhan ang sumik sa lugar na ito. Ang parehong pagkalito ay nasa mukha ng lahat ng mga mataas na tao. Anong klaseng hindi pagkakapantay-pantay ito nang lumabas sila? Hindi lamang ang Golden Lion ang tumayo sa harapan nila, kundi ilang mga hindi kilalang tao rin ang nakatayo sa likod niya, na walang kahihiyan na pumasok ng ganun na lamang. Bumagsak siya diretso sa gitna ng boardroom na nag-iwan ang lahat ng tao na naguluhan. Dumating pa ang maraming tao nakaharap sa mga misteryosong figura na naglalabas ng matinding takot. Ang mga hindi kilalang tao ay tahimik lamang, hindi nagsasalita, kaya't lalong tumindi ang tensyon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan ng dalawang panig na may bigat na nakakanerbiyos. Tanging ang Golden Lion lamang ang nagsimulang tumawa ng mabigat, na pinupuno ang espasyo ng malamig at nakakatakot na halakhak. Isa sa mga sundalo ang nag-utos sa mga naroroon na magtulungan at magtulungan, ngunit ang karamihan ay hindi kumilos.
Nakilala ng mandirigma ang Golden Lion, ang nagwasak ng kanyang pan, at muling bumangon ang masakit na alaala sa kanyang isipan. Sinubukan ni Yang Ho na alalahanin at isang malamig na takot ang damapo sa kanya. Ang tatlong ito ay umatake na sa kanila dati. Hindi niya inisip na muling magpapakita sila dito ng biglaan, parang bagyong dumating ng walang babala. Kaya nang marinig nila ang mga salitang ito mula sa isang tao na nakasuot ng tiger suit, lahat ng duda ni Yang Ho ay nawala. Sinubukan ni Yang Ho na alamin ang kanilang mga pangalan, ngunit ipinaliwanag niyang hindi siya interesado sa pagtatanong.